speak to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist, pastor, Wellness Tad Almeida, then time prophet of our loving God and his beloved children, the whole family, and we'll always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lynn Almeida. At magandang maayong hapon kanyang tanan sa akong mga kauban magubot at mga beloved preachers, ating mga beloved instrumentalists, ating mga choir member. Amen. Maayong hapon kaninyong tanan mga minbala. Ato pagpagan atong Ginoo. Og niya ta karon kaiksun ko sa pagtuon sa balang pulong sa atong Ginoo. Kining tungod kay karon mga minimal Holy Week. Amen. Pag sa ato kini pag hinumdum sa Holy Supper man ito. Amen. Sa ila karon sa mga reliyon, mga kikson ko, ang ilang Diyos patay karon. Amen. Kada tuig mamatay ang ilang Ginoo. Pero alang kanato, ang atong Ginoo ang Dios. O salang kabisis namatay bilang tao. Amen. Aron kita matubos sa atong mga kasalanan, apan bilang Dios, nagpabilin buhi ang atong Ginoo. Wala mamatay ang atong buhi nga Dios. Atong pagpagan atong Ginoo minmal. So, ni mga oras sa minmal ato mo ng ablihan kining Lucas Kapitulo 23, versikulo 24. Sa basaw sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 24. 34. O 34. 20. 34. O si Jesus mingon, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo silang ginabuhat. O sa pagbahin-bahin nila siyang bisti, ilang giripahan. Amen. Amen. Ating pong palapakan ang ating pinakamalapain naman. At magsabing, praise the Lord. Ating pong pag-aralan may malo sa araw na ito may malo yung the 7 last words. Amen. Bago nabugtuan sa gininhawa ang atong Ginoo mga minamahal, o mo nang gisulti sa atong buhi nga Diyos. Sa 23, Book of Luke, chapter 23, verse 34. Lucas, Kapitulo 23, versikulo 34. Amen. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahagi nila ng kanyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. Amen. Ating pong palapakan ang ating pinakamalapay na minimahal. Patawarin mo sila sa kanilang ginagawa sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Ibig sabihin, minimahal, dahil sa sakripisyo sa cross, ang dakilang kahabagan at pag-ibig ng Diyos ay walang nakikitang anumang bakas ng kasalanan. Amen. Gaano mang kalaki o kaliit sa isang nagsisising kaluluwa ang ating mga kasalanan,
ang nagpako sa ating dakilang tagapagligtas sa cross. Amen. At sino mang nagsisisi at nanunumbalik sa Diyos ay tinitiyak ang kapatawaran. Amen. Ating papalapakan ang ating pinakamalapay noon. Ibig sabihin, ito mainman, itong sinabi ng ating pinakamalapay noon, na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po minimal ay salita ng kapatawaran. Word of forgiveness. Ibig sabihin minimal sa mga tao na nagsisisi, lumalapit sa ating pinakamalapay noon, mga minamahal. Ito ay pinapatawad ng ating mabait na Diyos. Ating magpalapakan ang ating pinakamalapay noon. At sa ating mga Krisyano, kinahanglan ang matagos sa kanato, mga kaibigan ko, kinahanglan ang magpinasayloay. Amen. Kaya kung ang malapay noon nga, nagapasaylo, di ba? Gipatay siya, gidonggap, unsa pa man, daghan ang gibuhat sa atong Ginoo, mga nadili maayo mga kaibigan ko. Bilang Diyos ang atong Ginoo nakahimo og pagpasaylo. Atong pagpakan ng atong buhing a Diyos, mga minman. Ano pong sinasabi ng Colossians, Kapitulo 3, versikulo 13. Sa basahon sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 13. Nga maginantusay kamo ang usa ug usa, ug magpinasayloay kamo ang usa ug usa, kung ang uban may sumbong batok sa uban, maingon nga si Kristo nagpasaylo kaninyo, mausab ang buhaton ninyo. Amen. Amen. Palapakan nato atong buhing nga Dios, mga inmal. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ating pong palapakan ang ating pinakamalapay noon. Ito yung unang wika na sinabi ng ating pinakamalapay noon. Bago siya nabugtuan sa iyang gininhawa, bago nalagotan ng hininga. Ito ay salita ng kapatawaran. Amen. At ang pangalawang minmal, ating pong basahin ang Lucas Kapitulo 23, versikulo 43. Lucas Kapitulo 23, versikulo 43. 43. Og si Jesus mingon kaniya, sapagkat tinuod nagaingon ako kanimo, karon magauban ka kanako sa paraiso. Amen. Amen. Palapakan natin, amen, malang ating pinakamalapay noon. Word of salvation. Galbisyo sa ating mga kapatid. Word of salvation. Salita ng kaligtasan. Amen. Kita natin, may mal yung isang kriminal na kasama ng malapay na napako sa cross. Sa unang panahon, pagka ilansang sa cross ang tao, kanang grabe ng kasalanan. Kung sa atong panahon pa, kanang mga, sa unang panahon natin, ginatawag na lethal injection. Hatol na kamatayan dahil sa grabing kasalanan sa tao. At pag hinatulan siya ng korte, sa unang panahon, ngayon, inabolish na yung lethal injection, mga minimal. Sa panahon sa atong Ginoong Hesus, pagka ang tao grabe ang kasalanan, bitayon siya, na ilansang siya sa cross. Mga minamahal, grabe ang kasalanan. Pero katong kriminal, sa diha na sabi ng kriminal sa ating malapay noon, Panginoon,
alalahanin mo ako pagdating sa iyong paraiso. Kriminal siya. Ibig sabihin, nung time na yun, nagsisi siya, mga minamahal. Anong sabi ng malapay noon? Sa oras na ito, ay kakasamahin kita sa aking paraiso. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito ay tinatawag na word of salvation, salita ng kaligtasan. Pag ang tao kahit na anong bigat ng kanyang kasalanan, pag siya ay lalapit sa ating pinakamalapay noon, pagpasayloon siya sa iyang sala, o pagalawason siya sa atong buhing a Diyos. Amen? Kaya nga ingon sa bala na kasulatan, iwali ang bayong balita sa tibuok kalibutan, ang muto magpabautismo mamaluwas. Wala mag-ingon diha kung unsa imong sala, bugat bang imong sala, kaya gamay ang imong sala, basta tanang tao makasasala o dili makasasala, pero tanang tao makasalanan. Amen? Pag ang tao mo dool sa atong Ginoo, mga kigsoon ko, he that believeth and is baptized shall be saved. Amen. Pagalawason sa atong buhay nga Diyos. Ito yung pangalawang huling wika ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangatlo, ito ay ating pong sinasariwa, mga minmal. Inaalala natin yung kamatayan ng ating pinakamahal na Panginoon. Dili buhat ipasabot na tayo ay nakikisa sa mga nasa reliyon. Hindi po, mga minmahal. Dito ay yung mali ating tinutuwid. Ating palapakan ang ating pinakamahal na Panginoon. Aron mahibawan nato na kining atong ginabuhat, sakto ba? O yun ba sa kabuton sa atong Ginoo? Amen? O niya, kung o yun sa kabuton sa atong Ginoo, makaingon kita na salamat sa atong buhi nga Diyos. Kaya naablihan ang atong salabutan. Amen. Atong basahon, mga minamahal, ang book of St. John chapter 19, verse 26 up to 27, o 1. Kapitulo 19, versikulo 26 hanggang 27. Juan, Kapitulo 19, versikulo 36 ngadto 36. 26. Chapter 26 and 27. Chapter 26 and 27. 26 hanggang 27. chapter 19, verse 26 to 27. Busa sa nakita ni Jesus ang iyang inahan ug ang tinun-an nga iyang gihigugma nga nagatindog sa duol, mingon siya siyang inahan, "Babay, tan-awa ang imong anak." Unya mingon siya sa tinun-an, "Tan-awa ang imong inahan." Ug sukad niya itong taknaa, gidawat siya sa tinun-an ngadto sa iyang kaugalingong balay. Amen. Amen. Palapakan natin, may naman ang ating pinakamalapay noon. Aking pumunang basahin sa Tagalog, may naman. Chapter 19, verse 26 up to 27. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Babae. Ito ay ibig sabihin, mga inimal, na si Maria hindi dapat sambahin. Amen? Makikita po natin, mga inimal, pag sinabing babae, dapat kung
totoong ina ng Panginoon si Maria, dapat ang sabihin niya, mama o inay. Ina, mami. Pero anong tawag ng malapay noon? Babae. Ibig sabihin, hindi dapat sambahin si Maria. Kung mga minamahal, kung totoong si Maria, siyang ina ng Diyos, dapat sasabihin ni Maria, kung talagang siyang ina ng Diyos, wala kang respeto. Diba? Tayo, kayo mga ginikanan, hinang ka sa imong anak, babae. Diba? Masakit sa imong, kanang dili mayong paminaon ba? Na ang imong anak mo ingon sa imo, babae. Diba? Makaingon ka, uy, way respeto. Way pagtahod. Walang paggalang. Amen? Way batasan. Diba? Kung totoong si Maria, anak o inahan, tunay na ina ng malapay noon, dapat hindi babae ang tawag ng malapay noon. Dapat sabihin ng malapay noon, mother, mama, aking ina, mahal na ina. Amen? Dapat ganun ang i-address ng malapay noon kay Saint Mary. Subalit ang kanyang sinabi, babae. Amen. Ibig sabihin, mga minmal, hindi dapat sambahin si Maria. Dahil ang papel ni Maria, ni Saint Mary, huwag kayong masaktan ng mga baguhan. Abi nyo, pag hindi pa nato nasabtan, kita sa una, di ba? Pag ma-mention na gani ang mga atong ginasimba sa una, sa mga wali, murag masakitan ta ba? Naong sa mani, manghilabot mani. Dapat, wahilab tanay. Amen? Kini ato lang ginasigutan para maablihan ang atong salabutan kung kining atong pagpangalagad, subay ba sa bala na kasulatan o katong atong kinamataan na pagtulunan. Amen. Akong usbon, mga kaigsoon ko, na si Maria, di dapat sambahin dahil hindi naman siya inahan o ina ng malapanginoon. Dahil kung ina siya ng malapanginoon, inahan ng malapanginoon, di ba? Ang inahan, di ba sa basta? Ibig sabihin, mas labaw pa siya sa Ginoo. I-analyze niyo ba, kaigsunan ko? Kung siya ay ina ng malapay noon bilang Diyos, mas higit pa siya sa malapay noon. Pero ang Diyos, kailanman bilang Diyos, wala siyang ina. Ating palapakan ang ating pinakamalapay noon. Ang papel na Saint Mary, ang papel niya, kanto lamang pagbuntis sa ating malapit, pagbuntis at yung pagpanganak, yun ang papel na Saint Mary. Maliban doon, wala nang iba. Amen. Ating palapakan ang ating pinakamalapay noon. Dugangan pa natin mga kaigsoon ko diri sa Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 5. Sa Juan Kapitulo 2, versikulo 3 ngadto sa 5. Og sa nagkulang ang bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mingon kaniya, babay, unsay labot ko kanimo? Wala pa mabot ang akong takna. Ang iyang inahan nag-ingon sa mga sulugoon, bisan unsa ang iyang igaingon kaninyo, buhata ninyo. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Babae, ang tawag sa atong gina-address sa atong Ginoo kay Saint Mary, babae gyapon. Dapat bilang inahan, masakit sa kanya yun. Wa kay respeto. Di ba? Bakit tatawagin mo akong babae? Amen? Mao gyapon.
nung nagkulang yung alak doon sa Kana, mga kaigsoon ko. Ang sabi, at nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Yun lang ang sinabi ni Saint Mary, ha? Wala silang alak. Yun lang ang sinabi ni Saint Mary sa ating pinakamalapay noon. Yung alak, may mahal, bakit ginawa ng malapay noon yun? Para ipakita na sa atong Ginoo, way imposible. Tanang butang mahimo sa atong Ginoo. Ating palapakan ang ating pinakamalapay noon. Yung sa kapanahonan sa atong Ginoo kanang mga yung katas ng ubas o grapes. Ang tawag doon sa Tagalog, alak, wine. Amen. Pero hindi ibig sabihin na katulad yung iniinom nung ating mga mahilig sa inumin makalasing, yung long neck, tanduay, emperador ko, no? Hindi yun ang ibig sabihin, mga minmahal. Yung paggawa ng malapay ng alak, ibig sabihin, ipinakita lamang ng malapay noon na sa kanya ay wala pong imposible. Lahat ay magagawa ng ating pinakamalapay noon. Yun ang unang himala na ginawa ng malapay doon sa kasalan ng Kana, mga minamahal. Ating pong palapakan ng ating pinakamalapay noon. Verse 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Diba? Kung tunay na inahan si Maria, masakit para sa kay Saint Mary yun na sabi ng malapin, babae, anong pakialam ko sa iyo? Kung ikaw naman sa ating kapanahonan bilang inahan, sasagutin ka ng anak mo ng ganun. Ano nangyari sa iyo, anak? Bakit sabihin mo, anong pakialam ko sa iyo? Hindi yung ba alam, ako naghirap sa iyo. Pinaghirapan kita. Alam niyo naman natin yung pagbubuntis, napakahirap kaya bilang sa mga magulang. Tapos sasabihin lang ng babae, anong pakialam ko sa iyo? So, kung sa literal, sasagutin ng ni Saint Mary kung siya ang tunay na ina ng malapay noon. Anak, hindi mo alam yung sinasabi mo. Babae, anong pakialam ko sa'yo? Masakit yun sa pakinig ng inahan. Amen? Pero, naunawaan ni Saint Mary na yung kanyang papel ay yung pagbubuntis lamang sa ating pinakamalapit. Yung pagpakatao na pagpanganak sa ating pinakamalapay. Palapakan natin ating babay na Diyos. Amen? At anong sagot ni Saint Mary, mga minmahal? Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Ibig sabihin na unawaan na Saint Mary na ang malapay ng Jesus, siya ang Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari. Palapakan natin, may nabalang ating pinakamalapay noon. Maski si Saint Mary, sinabi niya, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Diba? Pero unsay ginahimo sa atong mga nasa relihiyon karon? Dapat ang pagasimbahan ang atong Ginoo. Kay ang Dios Espiritu, kinahanglan ang Dios sambahin sa Espiritu og kamatuoran. Pero say ginabuot nila karon, ginasimba si Saint Mary. Kay inahan ko no sa kanunay na panabang. Inahan sa kanunay na panabang. Ayaw masakit ang mga baguhan. Kay kami gikan gihapon sa atong kinabatan na pagtulunan. Ako sa una, grade 4 pa lang ako, mga minamahal.
Gitawag ako sa, gihimba akong leader sa mga bata, sa assistant sa pare. Matag alas 6, mag-ampo kami, mag-house to house. Na ako'y rosaryuhan sa una mga kaikson, gihatag sa pare. Tanang pangadji, kay balo ako. Naibulong ako sa akong kaugaling, anong gihimo na akong leader sa mga bata. Mga kaikson ko. Pero, naday purpose ang atong Ginoo. Kita sa atong Ginoo ang atong kasing-kasing. Amen. Na pag-abot sa adlaw, makatultol gud ay kita sa kamatuoran sa tinuod na pagpangalagad sa atong Ginoo. Yung gani ako mga kaigsoon ko, napaka-imposible na makabi ka ako diri sa Jesus Miracle Crusade. Unang-una, wala naman akong balatian, wala akong mga bisyo, mga minamahal. Napaka-imposible. Pero, pag gipili ka sa atong Ginoo, yung gani sa balang kasulatan, you have not chosen me, but I have chosen you. Diba? Dili kita nagpili sa atong Ginoo, kundi ang Diyos ang nagpili kanato. Atin mo palapakan ang ating pinakamalapay noon. Sabi ni Saint Mary, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Amen. Ibig sabihin, kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, yun dapat ang gawin ng tao. Pero ang atong mga kababayan, ginasimba si Saint Mary na di man dapat sambahin. Di man siya Diyos, mga minmahal. Amen? Inahan sa kanunay na panabang, mga kaigsoon ko, ang kanunay na panabang, walay lain kundi ang atong Ginoong Hesus. Amen. Si Saint Mary, dili man siya Diyos, mga minmahal. Mo gani gitawag sa atong Ginoo, babae. Anong pakialam ko sa iyo? Ibig sabihin, huwag siyang pangunahan. Ay alam ng malapit ang kanyang ginagawa. Ating mo palapakan ang ating pinakamalapay noon, mga minman. Ito yung pangatlong huling wika ng ating pinakamalapay noon. Medyo mahaba na tayo, mga minman. Pang-apat, ating pong buksan minman ang Marcos Kapitulo 15, versikulo 34. Sa basa sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 34. Og sa takna nga ikasiyam, misinggit si Jesus sa usa ka mga kusog nga tingog nga nagaingon, Eloy, Eloy, lama sabachthani, nga kung hubaron, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Amen. Amen. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Ito ay salita ng spiritual na paghihirap. Word of spiritual suffering. Kaya ito may naman ay ating pong pinag-aralan, mga minimum sa ngayon, dahil lahat ng gawain ng Jesus Miracle Crusade ngayon, sa Manila, ganun din. Meron pa silang foot washing. At itong 7 last words, mga minimahal. Lahat ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, ito ngayon ang pinag-uusapan, ang preaching, ang topic, the 7 last words. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ito ay salita ng spiritual na paghihirap, word of suffering. Amen? Bilang tao, mga minamahal, minsan, walang tao siguro, mga minamahal, na hindi nakakaramdam ng hirap. Amen? Hindi nakakaramdam ng sakit, mga minamahal. Lahat tayo nakakaramdam ng paghihirap, ng hinagpis, ng pagtitiis, mga minamahal. At dumarating minsan sa ating buhay bilang mga Krisyano, pag tayo ay nasa trials. Lalo na pagka yung nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, di ba? Naisipan natin na parang pinabayaan na yata ako ng malapay noon. Parang napakalayo na sa akin ng malapay noon. Amen? Ganon, mga bilang tao,
tayo ay nakakaramdam ng paghihirap. Amen? Ngunit bilang mga Kristiyano, dapat tayo ay maging matatag sa ating pinakamalapay noon. Amen? At mabuhay sa pananampalataya. At patuloy po natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Dahil ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 13, basahin siguro natin. Matthew 24, versikulo 13. Mateo Kapitulo 24, versikulo 13. Apan ang magapadayon hangtod sa katapusan, mamaluwas. Amen. Amen. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Sa Tagalog, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Ibig sabihin, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, ilagay natin sa ating puso't isipan na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, mayroon tayong titiisin, magtitiis tayo. Amen? Di ta makuratan, di ta mahibulong nga nung usay moabot sa ato mga pagsulay, trial sa atong kinabuhi, mga balatian. Di nato basulo ng atong Ginoo. Amen? Kundi mga kaigsoon ko, sama sa gingo sa Banal na Kasulatan, katulad ng sinabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ating pong palapakan ang ating pinakamalapay noon. Bilang tao, tayo ay daranas nito mga kahirapan, mga pagtitiis. Amen? May mga pagsubok man, minsan tayo ay natutumba, kinakailangan tayo ay babangon, tatayo tayo, at magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen? Ay pagpangalagad sa atong Ginoo, kanunin nato madunggan na dili permi puro rosas. Amen. May mga tunok, may mga balakid sa Tagalog pa. May mga harang, hadlang na ginagawa ang kaaway ng Diyos. Amen. Kaya titiisin natin yan. At kailanman, tayo ay hindi pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Magtitiis po tayo mga minmal. At panglimang huling wika, mga inmal, ating pong basayan ng Juan Kapitulo 19, versikulo 28. Sa basahan sa Juan Kapitulo 19, versikulo 28. Sa tapos ni ini, sa hingbaluan ni Jesus nga ang tanan hingpit na, aron matuman ang kasulatan, miingon, giuhaw ako. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Dahil sa sakripisyo sa cross, alam natin bagaman naranasan natin bilang mga tunay na mananampalataya na pinagpapahayagan ng dakila at kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay kabilang pa rin sa pagdaranas ng physical na pagdaramdam sapagkat tayo ay narito pa sa katawang lupa na sakop pa ng natural na batas ng mundo. Amen. Ating mo palapakan ang ating pinakamalapay noon. Minsan tayo ay dumaranas, makinmal ng nauuhaw. Amen. Dahil tayo ay nasa katawang lupa pa. Amen. Ito ay salita ng physical na paghirap at spiritual. Amen? Nauuhaw sa literal at spiritual. Ang malapay na ay nauuhaw sa pag-ibig ng mga tao sa ating pinakamamahal na Panginoon. Uhaw na uhaw ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit anong ginagawa ng mga karamihan ngayon, mga minman
nag-aalagad kuno sa atong Ginoo. Panahon sa panimbahon, wala tuwa sa kahilayan. Tuwa sa mga diskuhan. Adlaw sa Domingo, tuwa sa mga bulangan. Amen. Kaya, literal and spiritual, nauhaw ang atong Ginoo sa paghigugma sa mga tao. Atong pagpaka ng atong buhay nga Diyos. Tanang mo singgit og praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod sa ating pinakamalapay noon, tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Amen? Hallelujah. At itong pang-anim, mga minmal, ating pong buksan ng Juan, Kapitulo 19, versikulo 30, malapit tayo matapos, mga minmal. Juan, Kapitulo 19, versikulo 30. Busa sa nadawat ni Jesus ang suka, miingon siya, hingpit na, o ginuko niya ang iyang ulo, o gitugyan ang iyang espiritu. Amen. Amen. Palapakan natin, minmal, ang ating pinakamalapay noon. Juan 19, versikulo 30. Amen. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Amen. Ibig sabihin, tinapos ng ating pinakamalapay noon ang yung kaligtasan, mga minmala. Ating palapakan ng ating pinakamalapay noon. Na di na dapat, mga minmala, ang tao ay magpasa ng krus. Amen. Pero anong ginagawa ng mga tao ngayon? Pag kining mahal na adlaw, kanang Holy Week, anong ginagawa nila? Nagpapasa ng cross. Akala nila yung cross, literal yun. Kaya, pinapasa nila yung cross. Napakalayo, mga minmahal. Amen. Ang cross ay nagsimbolo sa mga problema, kahirapan, mga pag-uusig, na dapat papasanin natin yan, mga minmahal. Ibig sabihin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. Ang ginagawa ng ating mga kababayan, taon-taon nagpapasa ng cross. Yung iba ay nagpapapako pa sa cross. Mga minmahal. Tingnan nyo kung tama ba yung kanilang ginagawa. Ating pong basahin ang Lucas 9:23. Sa basaw sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 23. Og mingon siya sa tanan, kung kinsa ang buot magsunod kanako, magdumili siya siyang kaugalingon, og magpasan siyang cross sa matag adlaw, og musunod kanako. Amen. Amen. Ingo sa atong Ginoo, magpasan sa iyang cross sa matag adlaw. Kung literal yun, adlaw-adlaw mo, pasan ang cross, ay di mabuktot ka sa sigig. Pasan sa cross, adlaw-adlaw. Ala, tag-adlaw, pasan sa cross. TV yung ka sa... Ubo-ubuhin ka sa kapasan sa cross. Wa nila masabti, mga minmahal, na kanto dili literal na cross. Kung dili ang buhat ay pasabot sa cross, kini ay mga problema. Amen? Pagsulay sa atong kinabuhi, mga pag-uusig, kalisdanan, buhat ay pasabot. Pag moabot sa ato, kanang mga butanga, di ta mo sibog sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Ato ng pasanon. Amen. Imong asawa, mga kaigsoon ko, na ay makulayahon, imong bana, ayaw biyae. Amen? Imo ng pasanon, magpadayon ka sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Di yan literal na cross. Yan po ay spiritual. Amen? If any man will come after me,
Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Adlaw-adlaw. Pero sila, matagtuig lang magpasan og cross. Kung sabihin ng malapay noon, totoo ba na kayo ay magpapasan ng cross? Adlaw-adlaw eh. Amen? Take up his cross daily and follow me. Kung niwang ka na, masakiton ka pa, magpasan ka pa og cross, kaya mo ba? Hindi na. So, makita nato na sayop ang ilang pagsabot sa pulong sa atong Ginoo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Sa Manila, mayroon pa yung mga alay lakad. Puntang Antipolo. Mayroon pang mga groto, mga minimal na may kapatiran tayo dati na mayroon silang ribulto. May bulong siya minimal na mingaw ng paggabiin na. Ang ribulto mga yung pagkaon. Pinging pagkain. Sabi ng kapatiran natin, wala naman tao. Tapos, kanang, yung boses ba, napakaliit. Pinging pagkain. Sabi ng kapatiran, hala, ang ribulto nagsasalita. Botang siya pagkaon, mga minmahal. Mawagtag ba mga pagkaon? Uy, unsa na ni? Pero ang iyang balatian, maula gihapon. Hangtod, mga minmahal, iyang gikasapan ang groto, ribulto. Pambihira ka, humingi ka ng pagkain. Ubos yung pira ko sa kabibigyan ng pagkain sa iyo. Pero yung karamdaman ko, ganun pa rin. Salamat sa malapay noon. Nakakaplag sa Jesus Miracle Crusade. Ng ating malapay na hindi humihingi ng pagkain. Kundi sabi ng malapay, kayong mga nabibigat ang luba, may mga problema, may karamdaman, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. Pag pabautismo, na ayaw ang iyang balatian, suku sa ato igsoon. Brad, mahal pastora, beloved mamader, mayroon pong grupo doon nagsasalita, humingi ng pagkain. Hindi naman gumagaling yung sakit ko, pwede pasamahan ako ng mga prayer warrior. Pagdating doon, pinagpopokpok yung pinagmamartel yung gruto hanggang sa nawasak. Ating kapatid, hindi na bumalik ang karamdaman, pinagaling ng ating pinakamalapay noon. At magsabing, praise the Lord. Kaya pinagpala tayo ng ating malapay dahil binigyan tayo ng tunay na pastor na uyon sa kasing-kasing sa atong buhay nga Diyos. Kita karon gipanalangin na sa atong last verse na mga inmal, last verse. Dito po mga inmal, ikapitong huling wika, mga minmal. Amen. Ati pong palapakan ng ating buhay nga Diyos. Ingon sa atong Ginoo, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Amen. Ito ay salita ng panampalataya. Ito yung panghuling wika ng ating pinakamalapay noon. Amen? Bilang tao may mahal, nagpamalas ang malapay noong Hesus ng sakdal na halimbawa ng pananampalataya. Pananampalatayang hanggang kamatayan. Amen? Na
Ito dapat ang katangian ng mga Kristiyano. Tayo mga manampalataya sa ating pinakamalapay noon. Amen? Na habang tayo nabubuhay, mga inmahal, kung paano ang ating pinakamalapay noon, hallelujah, kanyang pinasa ng napakabigat na cross. Amen? Na hindi sumurinder ang ating pinakamalapay noon. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano, tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay pakinabang. Amen. Ito yung panghuling wika ng ating pinakamalapay na salita ng pananampalataya. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating mabait na Diyos. Kaya minimal tayo ay magpasalamat sa ating pinakamalapay noon na dahil dito sa ginawa ng ating pinakamalapay noon, mga minamahal, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kaligtasan sa piling ng ating pinakamalapay noon. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Amen. Ating po palapakan ang ating pinakamalapay noon.